Nagsisimula ang pelikula sa isang nurse na maingat na naglalakad papasok sa isang madilim na silid. Siniyasat niya ang paligid gamit ang flash ng kanyang kamera nang biglang may isang figura na lumitaw mula sa kawalan at inatake siya. Isang nakamamatay na syringe ang itinulo sa kanyang mata, dahilan upang mangisay ng marahas ang kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, namatay ang nurse at kinalatkad ng salarin ng kanyang katawan palayo. Sa susunod na eksena, nakilala natin si Dr. Roger na nagpapatakbo ng isang pribadong ospital na tumatanggap lamang ng mga pasyenteng nasa koma. Kasalukuyan siyang nasa isang pulong kasama ang direktor ng ospital na nagtatanong tungkol sa estado ng kanyang pananaliksik. Sumagot si Roger na ginagawa na niya ito, ngulit binalaan siya ng direktor na kung hindi siya makakapaghatid ng resulta sa lalong madaling panahon, babawiin ng mga investor ang kanilang pondo. Sa hapon, dumating sa pasilidad ang isang nurse na nagngangalang Kathy Yacard para sa isang job interview. Sinalubong siya ng head nurse na si Cassidy na mukhang medyo masungit. Di naglaon, pumasok si Roger at tinanong siya ng serye ng mga tanong medikal. Sinagot ni Kathy ang lahat ng may kumpiyansa at tama, kaya tinanggap siya ni Roger sa posisyon. Pagkatapos nito, natanggap ni Kathy ang kanyang uniforme at ipinasyal siya ng isa pang nurse na nagngangalang Paula sa pasilidad. Sa pagkakataong ito, ibinunyag ni Paula na si Cassidy ay anak pala ni Dr. Roger, ngunit mas gusto nilang panatilihing lihim ang kanilang relasyon. Kaya nga niya ito sinabi sa loob ng 10 minuto pa lamang ng pagkakakilala nila. Binanggit din ni Paula na ang nurse bago si Kathy ay bigla na lang nawala isang gabi, ngunit walang nakakaalam kung bakit. Pagkatapos, ipinakilala ni Paula si Kathy sa bawat pasyente habang naglalakad sila sa hallway. Dumating sila sa room 15 kung saan naroon ang isang binatang nagngangalang Patrick na ilang taon nang nasa koma. Ibinunyag ni Paula na binibigyan siya ni Dr. Roger ng espesyal na atensyon at may isinasagawang eksperimento sa kanya, hindi tulad ng ibang pasyente. Mukhang nasa maayos na kalagayan si Patrick. Lumapit ang mausising si Kathy upang batiin siya, ngunit bigla siyang dinuraan nito. Sa kabutihang palad, ito ay isang involuntary muscle reflex lamang at walang dapat ipag-alala. Kalaunan, nag-iisa si Kathy at nagwawalis ng sahig nang marinig niyang isang kakaibang tunog ng alarma. Lumingon siya at napatigil sa takot nang makita ang isang lalaking may pilat ang mukha. Nagpanik si Kathy hanggang sa dumating si Paula at ipinaliwanag na ang lalaki ay si Mr. Fraser, isa sa kanilang mga pasyente. Lumalabas na nasugatan si Fraser sa isang pagsabog, ngulit nagising siya mula sa koma kay Dr. Roger. Pagkatapos, dinala ni Paula si Kathy sa silid ni Fraser na puno ng mga orasan. Ibinunyag niya na araw-araw, eksaktong 7:00 ng gabi, pinapagana ng isang malapit na parola. Ganoong gabi, nasa kanyang silid si Kathy at nagsuscroll sa Facebook nang makatanggap siya ng tawag mula sa ex niya na si Ed. Ngulit malamig niya itong binabaliwala at binura pa ang numero. Biglang may kumatok sa pinto. Si Paula pala na gustong lumabas. Pumayag si Kathy at nagtungo sila sa isang bar para uminom. Doon, ipinakilala siya ni Paula sa isang lalaking nagngangalang Brian, isang psychiatrist na kadalasang nagsusulat at nagho-host ng isang radio show. Nagpakita siya ng interes kay Kathy at napansin din ni Kathy na naaakit siya rito. Kinabukasan, dinala ni Roger si Kathy sa room 15 at binalaan siyang huwag na huwag kakausapin si Patrick. Pagpasok nila, agad nagsagawa ng eksperimento ang doktor. Tinurok si Patrick at tinusok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinuri ni Roger ang brain activity nito, ngulit walang nakitang signal. Labis itong nag-frustrate kaya itinigil niya ang eksperimento at bigla na lamang umalis. Lumipat ang eksena sa weekend kung saan bumisita si Kathy sa isang kalapit na museum at nakasalubong si Brian. Habang nag-uusap sila, nakatanggap siya ng missed call mula sa hindi kilalang numero. Binaliwala muna nito Brian at inanyayahan siyang magkape. Masayang pumayag si Kathy ngulit bigla na lamang siyang dinuraan ni Brian. Nadidiri si Kathy at galit na umalis. Kinabukasang umaga, dumating si Brian sa bahay ni Kathy para humingi ng paumanhin. Inamin niyang hindi niya naalala ang kanyang ginawa at humingi ng paumanhin. Galit pa rin si Kathy ngunit tinanggap niya ang paumanhin at pinapasok siya. Uminom sila at nag-enjoy ngulit naputol ang gabi dahil sa katok sa pinto. Si Ed pala, ang ex ni Kathy na gustong makipag-ayos. Hindi siya interesado at matatag na pinauwi ito.
Ngunit iniwan ni Ed ang pansamantalang address niya at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi nila naaayos ang kanilang problema. Nasisira ang mood ni Kathy at pinauwi rin niya si Brian. Ngunit habang paalis na ito, bigla na lang nanininig ng hindi makontrol ang kanyang mga kamay. Dahil dito nabasag ang isang baso at malubhang sumantawa ang anak niyang kamay. Dinala siya ni Kathy sa ospital at pagkatapos ay umuwi rin. Kinagabihan, biglang bumalik si Brian at naging intimate sila. Ngulit sa rururok ng kanilang sandali, may napansin si Kathy na nakakatakot. Bigla na lang nagbago ang mukha ni Brian at naging mukha ni Patrick at ang kanyang balat ay tila natutuyo na parang mami. Nagsigaw si Kathy sa takot at nagising. Panaginip lamang pala iyon. Kinabukasan, dumating siya sa trabaho at nakita si Dr. Roger na ipinagpapatuloy ang masakit na eksperimento kay Patrick. Pagalis ng doktor, lumapit si Kathy sa pasyente at muli siyang dinuraan nito. Dahil dito, nagalit si Kathy at malakas siyang sinampal. Gulit nang umiyak si Patrick, nagsisi si Kathy at humingi ng paumanhin. Kakaiba, dumura muli si Patrick at napagtanto ni Kathy na sinusubukan niyang makipag-ugnayan. Inutusan niya itong dumuraban isang beses para sa oo at 2 beses para sa hindi. Pagkatapos, hinawakan niya ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Patrick at tinanong kung may nararamdaman ito na sinasagot niya bilang pagdura. Nadala siya at hinawak ang private part nito. Tinanong kung nararamdaman siya. Sa kasamaang palad, nahuli sila ni Cassidy at ipinatawag si Kathy sa opisina. Pinagalitan siya ng head nurse dahil sa pakikipag-ugnayan kay Patrick at sa hindi angkop na paghawak sa kanya. Sinabi ni Kathy na may malay si Patrick, ngunit hindi ito pinaniwala ni Cassidy at isinumpa ang lahat ng pasyente, hinihiling ang kanilang mabilis na kamatayan. Habang nagtatalo sila, dumating si Roger at humingi ng patunay. Dinala siya ni Kathy kay Patrick at pinadura siya, ngunit hindi ito tumugon. Nabigo si Dr. Roger na sinabing ang pagdura ay sanhi lamang ng electrical current sa mga medical equipment sa katawan nito. Ganoong gabi, napansin na kusa na lamang bumukas ang computer sa silid ni Patrick. Ibinunyag na meron siyang telekinetic abilities, kaya niyang kontrolin ang mga bagay nang hindi hinahawakan. Sinimulan niyang i-browse ang social media ni Kathy at tinignan ang mga larawan niya. Nang makita niya ang larawan niya kasama si Ed, nakaramdam ng matinding selos. Kinabukasan, nilapitan ni Kathy si Patrick at tinanong kung bakit hindi siya tumugon sa harap ng doktor. Gumamit si Patrick ng telekinesis upang i-type ang salitang secret sa computer. Naggulat si Kathy, ngulit bago pa siya makapagsalita, dumating si Paula at nawala ang salita sa monitor. Sa gabi, nakipagkita si Kathy kay Ed at tuluyan nilang inayos ang kanilang problema. Matagal silang nag-usap at nagtungo si Ed sa kusina upang magluto. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng missed call mula sa hindi kilalang numero. Bago pa niya malaman kung sino iyon, kinontrol ni Patrick si Ed at pinagawa siyang ipatong ang kanyang kamay sa grill. Ilang sandali matapos, dumating si Kathy sa kusina at nasindak sa matinding pagkakapaso ng kamay ni Ed. Tinala niya ito sa ospital kung saan ipinaliwanag ng doktor na sobrang nasira ang mga ugat nito kaya hindi man lang nito naramdaman ng sakit. Sa kabila ng aksidente, bumalik si Kathy sa pasilidad at sinubukang makipag-usap kay Patrick. Sa kanyang pagtataka, muli siyang tumugon sa pamamagitan ng computer. Tinanong ni Kathy kung gusto niyang ihinto ng doktor ang pagpapahirap sa kanya. Tumanggi si Patrick at nang tinanong kung bakit siya lang ang kinakausap nito, sumagot siya na dahil palagi siyang naging mabait sa kanya. Dumating ang doktor upang magsagawa ng panibagong masakit na eksperimento. Nagprotesta si Kathy at sinabing hindi makatao ang ginagawa, ngunit sinabihan siya ng doktor na huwag makialam. Kinagabihan, nagkita sina Kathy at Brian at ikinkwento niya ang malupit na eksperimento ni Roger. Sinabi rin niyang kailangan nilang kumilos agad o mamatay si Patrick. Nabigla si Brian at nangakong kakausapin ang kanyang mga kaibigang reporter. Kinabukasan, hinarap si Kathy ni Roger, galit na galit dahil sa mga chismis laban sa kanya. Sinabi niyang tinatawagan siya ni Brian at nagtatanong, ngunit itinanggi ito ni Kathy at umalis. Kalaunan, sinabi niya kay Patrick na tutulungan niya ito upang makalaya, ngunit sumagot si Patrick na ayaw niya ng tulong at gusto niyang manatili ang lahat gaya ng dati. Eksaktong 7:00, pinagana ni Fraser ang parola. Bumaba ang boltahe kaya naging magulo ang pag-type ni Patrick.
Nang gabing iyon, pumunta si Brian sa pasilidad upang mag-imbestigar at sinubukang tawagan si Kathy. Biglang uminit ang kanyang telepono at nasunog ang upuan ng kanyang sasakyan. Kinokontrol pala ni Patrick ang telepono at ang kotse. Di na gumana ang preno at todo ang accelerator. Nawala ng kontrol si Brian at nahulog sa bangin na ikinamatay niya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Roger ang eksperimento ngulit sumingit si Kathy at inalis ang electric shock device. Sa kasamaang palad, nag-flatline ang heart rate ni Patrick. Sinubukan ni Paula ang CPR at tinurukan ni Kathy ng adrenaline. Sa huli, nabuhay muli si Patrick ngulit galit na itinaboy ni Cassidy ang dalawang nurse. Hinarap niya ang kanyang ama at hiniling na itigil ang mga eksperimento, naniniwalang sumpa si Patrick. Tumanggi ang doktor. Samantala, nalaman ni Kathy ang kamatayan ni Brian at hinarap si Roger. Anikusahan siyang may kagagawan. Wala itong alam at agad siyang sinibak. Kinabukasan, nagdala si Cassidy ng lethal injection at nagtungo sa bahay ni Kathy upang patayin siya. Sa flashback, nalaman na siya ang pumatay sa nurse sa simula. Binalaan ni Kathy na huwag nang bumalik sa klinika at inamin ang kanilang mga kasalanan. Ngulit si Patrick daw ang tunay na halimaw. Iniabot ni Cassidy ang file ni Patrick at sinabing mas mapanganib ang kanyang pagmamahal kaysa sa galit. Inamin din ni Cassidy na balak niya sanang patayin si Kathy, ngulit pagod na siya. Pag-alis niya, binasa ni Kathy ang file at nalaman na obsesyonado si Patrick sa kanyang ina. Isang araw, nadatnan niya ang ina sa bathtub kasama ang kanyang kasintahan at pinatay silang dalawa sa pamamagitan ng pagtapon ng toaster sa tubig. Pagkatapos, inilubnob niya ito at nauwi sa coma. Bumalik sa pasilidad, ipinadala ni Cassidy ang kanyang ama sa bahay ng pasyente at inutusan si Paula na bumili ng medical supplies. Nang maiwan mag-isa, tinampak niyang patayin si Patrick, ngunit ginamit nito ang kapangyarihan para patayin siya sa kuryente. Samantala, naliligo si Kathy at napagtandang mas mapanganib ang kapangyarihan ni Patrick kaysa sa inaakala niya. Tinawagan niya ang kanyang nobyero at pinayuhang umalis ng lungsod. Sa salamin, lumitaw ang mensahe. Galit na sinigawan ni Kathy si Patrick, ngunit pinalabas nito ang salamin na sugatan ng kanyang mga kamay. Sa ibang lugar, pumunta si Cassidy sa basement upang patayin ng kuryente, ngunit kinontrol ni Patrick ang mga kable at pinatay siya. Bumalik si Roger at hinanap ang kanyang anak, ngunit ikinulong siya ni Patrick sa laboratorio. Dumating si Ed at nasalubong si Paula na kontrolado ni Patrick. Sinundan niya ito at nakulong sa freezer. Di naglaon, dumating si Kathy at nakita ang mga pasyenteng nagsitindig at nag-chant, "Patrick wants a hand job." Habang tumatakas si Kathy, nahulog si Paula sa elevator at kalaunan ay nadurog hanggang mamatay. Natanggap ni Kathy ang mensahe ni Patrick na mahal niya siya. Sinigawan niya ito at tinanong kung iyon din ba ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Sinabi ni Patrick na ikinulong niya si Ed. Nahanap ni Kathy si Roger na pinilit kumain ng buhay na palaka. Tumakas ang doktor ngulit sinubukang patayin si Patrick. Sa huli, binamit ni Patrick ang electric shock device laban sa kanya. Dahil sa parola, namatay rin si Roger. Natagpuan ni Kathy si Ed sa freezer, ngulit di siya makalabas. Nagising ang nurse na namatay sa simula at sinakal si Ed. Nakiusap si Kathy kay Patrick. Nangako itong palalayain si Ed kung papanig siya sa kanya. Pinapili siya, ang mamatay o mamatay si Ed. Nang bumaba ang boltahe dahil sa parola, itinusok ni Kathy ang syringe sa puso ni Patrick at napatay siya. Nakatakas si Ed. Nagyakapan sila. Bumagsak ang bangkay ni Patrick at natusok ang puso nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.